Sa pinakadulong bahagi ng baryo ng Mapagpala, may isang lumang bahay na halos lamunin na ng lumot at katahimikan. Nakatayo iyon sa tabi ng isang makitid na daan na papunta sa sementeryo. Kapag sumasapit ang gabi at nagsisimulang magmistulang abo ang kalangitan, wala nang naglalakas loob na dumaan doon ng mag-isa. Hindi dahil sa multo, hindi dahil sa magnanakaw, kundi dahil sa aso. Isang malaking asong maitim na tila laging nakatingin sa kawalan. Payat ang katawan nito ngunit matalim ang mga mata. Hindi ito gala, ngunit wala ring tunay na amo. Lumitaw na lamang ito sa baryo ilang taon na ang nakalilipas. At mula noon ay naging bahagi na ng mga kwentong ibinubulong tuwing gabi. Tinawag nila itong si Bantay. Sa umpisa, inakala ng lahat na ordinaryong aso lamang ito. Tahimik, hindi pala away, hindi nangangagat. Ngunit napansin ng mga tao ang isang nakapangingilabot na bagay. Tuwing may mamamatay sa baryo, umaalulong si Bantay kinabukasan ng madaling araw. Hindi minsan, hindi nagkakamali, at hindi pumapalya. Noong unay itinuring lamang iyong tsismis ng matatanda. Ngunit habang tumatagal, isa-isang nagkatotoo ang kinatatakutan ng lahat. Kapag narinig ang alulong ni Bantay, may kaba ng gumagapang sa dibdib ng bawat tao, sapagkat may mamamatay. Sa baryong iyon, nakatira si Mateo, isang 23 taong gulang na binata na lumaki sa hirap ngunit kilala sa pagiging matapang. Isa siyang karpintero at halos lahat ng bahay sa Mapagpala ay may bahagi ng kanyang pawis. Hindi siya naniniwala sa pamahiin. Hindi siya naniniwala sa sumpa. At lalong hindi siya naniniwala na kayang hulaan ng isang aso ang kamatayan. Mga kwento lang yan para takutin ang mga bata. Madalas niyang sabihin habang nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit hindi lahat ay katulad niyang matigas ang ulo. Ang kanyang lola na si Aling Rosa ay nanginginig sa tuwing naririnig ang pangalan ni Bantay. Hindi ordinaryong hayop ang asong yon. Minsan niyang bulong habang nakatanaw sa bintana. May dala iyong masamang pangitain. Napangiti lamang noon si Mateo habang hinihiwa ang kahoy sa kanilang bakuran. Lola, aso lang yon. Ngunit hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip ay napatingin lamang siya sa malayo, tila may naaalalang bagay na ayaw na niyang balikan. Lumipas ang mga araw na payapa ang baryo. Tahimik ang gabi, tahimik si Bantay. Ngunit isang gabi ng Agosto, habang malakas ang ulan at halos liparin ng hangin ang mga bubong, biglang narinig ng buong Mapagpala ang isang mahaba at malungkot na alulong. Napahinto ang mga tao sa kanilang ginagawa. May mga napadasal. May mga agad nagsara ng bintana. At may mga batang napaiyak sa takot. Si Mateo na may napairap lamang habang nakaupo sa hapagkainan. Nag-iingay na naman ang asong yan, ngunit si Aling Rosa ay namutla. Nabitawan nito ang hawak na tasa at bahagyang nanginig ang kamay. May kukunin na naman siya.
Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Mang Celso, ang pinakamatandang mangingisda sa baryo. Patay ito sa kanyang bangka, walang sugat, walang bakas ng pakikipaglaban. Parang natulog lamang ng tuluyan. At kasabay ng balitang iyon ay muling bumalik ang takot sa mapagpala. Nauna na namang umalulong si Bantay. Hindi talaga siya nagkakamali. Parang sinusundo niya ang mamamatay. Iyon ang usap-usapan saan man magpunta si Mateo. Sa tindahan, sa palengke, sa kanto. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang hindi naniniwala. Hanggang sa isang gabi na siya mismo ang nakakita kay Bantay. Pauwi noon si Mateo mula sa paggawaan ng kahoy. Madilim ang daan at tanging buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Habang naglalakad siya malapit sa lumang bahay sa dulo ng baryo, bigla siyang napahinto. Naroon ang aso. Tahimik itong nakaupo sa gitna ng daan. Diretso siyang tinitigan. Hindi gumagalaw, hindi umiimik. Tanging mga matang tila tao ang nakabaon sa kanya. Tabi diyan, sabi ni Mateo habang nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi umalis ang aso. Sa halip, unti-unti itong tumayo. At saka ito tumingin sa isang bahay sa di kalayuan. Bahay iyon ni na Aling Celia, isang biyudang nakatira mag-isa. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang umalulong si Bantay. Mahaba, mabagal, at napakalungkot. Naramdaman ni Mateo ang biglang panlalamig ng paligid. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, para bang may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Mabilis siyang naglakad palayo roon. Kinabukasan, natagpuan si Aling Celia na wala ng buhay sa kanyang higaan. At sa unang pagkakataon, hindi agad nakapagsalita si Mateo. Hindi na niya matawag na pagkakataon lamang iyon. 2 beses. Magkasunod. Parehong may alulong bago ang kamatayan. Nagsimula siyang hindi mapakali. Sa mga sumunod na gabi, napansin niyang tila mas madalas niyang marinig ang mga alulong ni Bantay sa kanyang panaginip. Minsan ay nakikita niyang nakatayo ang aso sa labas ng kanilang bahay. Minsan na may nasa tabi lamang ito ng kanyang higaan habang siya'y natutulog. At sa tuwing magigising siya, pawis na pawis siya at mabigat ang dibdib. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Nilapitan niya ang kanyang lola habang ito'y nagdadasal sa harap ng altar. Lola, mahina niyang tawag. Ano ba talaga ang alam mo tungkol sa asong yon? Matagal bago sumagot si Aling Rosa. At nang magsalita ito, tila nanginginig pa ang kanyang tinig. Noong bata pa ako, sabi nito, may matandang babae rito sa baryo. Sabi nila, marunong siyang kumausap sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Tahimik lamang si Mateo habang nakikinig. Isang gabi, may lalaking sugatan na kumatok sa bahay niya. Hindi na raw halos makahinga. Kasama niya ang isang maliit na itim na tuta. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa silya. Pinagamot siya ng matanda, pero bago sumikat ang araw, namatay rin ang lalaki. Nasaan na yung aso?
Tanong ni Mateo. Hindi nawala. Napatingin si Aling Rosa sa bintana. At habang lumalaki ang asong iyon, nagsimula ring dumami ang namamatay. Natahimik ang buong bahay. Tanging kaluskos ng hangin lamang ang maririnig. Ang sabi ng matanda bago siya namatay, mahinang dugtong ni Aling Rosa. Nakakakita raw ang asong iyon ng mga kaluluwang malapit ng kunin. Natawa ng pilit si Mateo. Hindi ako naniniwala sa ganiyan. Hindi mo kailangan maniwala, sagot ng matanda. Darating ang araw na ikaw mismo ang makakakita. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Mateo sa bahay ng kapitan, may isang batang humahangos na tumakbo papunta sa kanila. Mang Mateo, ano yon? Umaalulong na naman po si Bantay. Biglang natahimik ang mga tao. Parang may dumaan na malamig na hangin sa paligid. At sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Mateo ng kakaibang kaba. Sa tapat po ng bahay ninyo, hingal na dugtong ng bata. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Mateo. Agad niyang binitawan ang martilyo at tumakbo pa uwi. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, unti-unti niyang narinig ang alulong. Mahaba, mabagal, at puno ng lungkot. Nakatayo si Bantay sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran. Diretso itong nakatingin sa kanilang bahay. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Mateo, nakaramdam siya ng totoong takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Tahimik ang paligid. Walang tao. Walang ingay. Lola, tawag niya. Walang sumagot. Mabilis siyang pumasok sa loob. At doon niya nakita si Aling Rosa. Nakahiga ito sa sahig. Namumutla. Hindi gumagalaw. Lola! Agad siyang lumuhod at niyakap ang matanda. Mahina pa itong humihinga, ngunit halos hindi na maimulat ang mga mata. Mateo, bulong nito. Lola, sandali lang. Tatawag ako ng tulong. Ngunit mahina nitong hinawakan ang kanyang kamay. Huli na. Napaluha si Mateo habang nanginginig. Hindi, Lola. Hindi. Dahan-dahang tumingin si Aling Rosa sa bintana. At doon, sa labas ng bahay, nakaupo si Bantay. Tahimik. Nagmamasid. Dumating na siya, bulong ng matanda, at tuluyang pumikit. Mabigat ang buong baryo nang mapagpala sa araw ng libing ni Aling Rosa. Makapal ang ulap sa kalangitan at tila ba nakikiramay pati ang panahon. Hindi sumisikat ang araw ng buo at ang malamig na hangin ay dumadampi sa mga mukha ng mga taong nakasuot ng itim. Tahimik lamang si Mateo habang nakatayo sa tabi ng kabaong ng kanyang lola. Hindi siya umiiyak, ngunit sa loob-loob niya ay tila may kung anong unti-unting nababasag. Lumaki siyang si Aling Rosa lamang ang kasama sa buhay. Hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang. Ayon sa matanda, iniwan daw siya ng mga ito noong sanggol pa lamang siya. Hindi na niya inusisa pa iyon kailanman dahil sapat na para sa kanya ang pagmamahal ng kanyang lola. At ngayon, nag-iisa na siya.
Tahimik na nagdarasal ang mga tao habang nakapaligid sa kabaong. Naroon ang kapitan ng baryo, ilang kapitbahay, at mga kaibigan ni Mateo mula pagkabata. Ngunit sa kabila ng dasal at bulungan, may iisang bagay na hindi mawala sa isip ng lahat. Hindi nagkamali si Bantay. Muli na naman itong nauna sa kamatayan. Pangatlo na ngayong buwan, bulong ng isang matanda habang pasimpleng lumilingon sa paligid. Parang mas lumalapit na ang sumpa. "Tumigil ka nga," sagot ng isa. "Baka marinig tayo." Napapansin ni Mateo ang mga tingin ng mga tao sa kanya. May awa, may takot, at may kakaibang pag-iingat. Parang may bagay silang gustong sabihin, ngunit hindi magawa. Nang magsimula ng dalhin ang kabaong papunta sa sementeryo, saka lamang umihip ng malakas ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng punong mangga sa paligid. At mula sa malayo isang alulong ang muling umalingaw-ngaw. Napahinto ang ilang tao. May napasignong krus. May napapikit sa takot. Unti-unting lumingon si Mateo sa direksyon ng tunog. At doon niya nakita si Bantay. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking punong balete malapit sa daan patungo sa sementeryo. Tahimik lamang. Nakatingin sa kabaong ng kanyang lola. Hindi malaman ni Mateo kung bakit, ngunit tila may kakaibang sakit na dumaan sa dibdib niya ng sandaling iyon. Parang hindi lamang basta hayop ang kaharap niya. Parang may gustong sabihin ang aso. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Pagdating sa sementeryo, mas lalong bumigat ang paligid. Luma na ang sementeryo ng mapagpala. Marami sa mga lapida roon ay halos hindi na mabasa sa kapal ng lumot. May ilang nicho na wasak na at may mga bahagi ng lupa na tila matagal nang walang bumibisita. Habang ibinababa ang kabaong ni Aling Rosa, tahimik na napayuko si Mateo. Doon lamang siya tuluyang napaluha. Hindi niya napigilan ang sarili. Tahimik lamang na bumagsak ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang kabaong na unti-unting natatakpan ng lupa. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang tunay siyang nag-iisa. Lumipas ang ilang oras bago nagsimulang umuwi ang mga tao. Isa-isang nagpaalam ang mga kapitbahay. "Magpakatatag ka, Mateo. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Nandito lang kami." Tahimik lamang siyang tumatango. Hanggang sa siya na lamang ang natira sa sementeryo. At habang nakatitig siya sa bagong hukay ng kanyang lola, muli niyang narinig ang mahinang kaluskos sa likuran niya. Paglingon niya, naroon si Bantay. Tahimik itong nakaupo ilang metro mula sa puntod. Diretso siyang tinitigan. Hindi gumagalaw. Hindi umaalulong. Tila naghihintay lamang. Napahigpit ang kamao ni Mateo. "Bakit ka sumusunod?" Galit niyang tanong. Tahimik ang aso. "Anong gusto mo?" Walang sagot. Unti-unting nag-init ang ulo ni Mateo. Mula nang dumating ang asong iyon sa baryo, puro takot at kamatayan na lamang ang dala nito. At ngayon, pati ang kanyang lola ay wala na rin. Kumuha siya ng bato sa lupa. "Umalis ka rito."
Malakas niyang ibinato iyon kay Bantay. Ngunit mabilis na nakaiwas ang aso. Sa halip na umatras, nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, napansin ni Mateo ang kakaiba sa mga mata nito. Hindi iyon mabangis, hindi rin galit, parang malungkot. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Mateo. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya na saktan pa ang hayop. Makalipas ang ilang segundo, tumayo si Bantay. At saka ito dahan-dahang naglakad papalayo sa sementeryo hanggang sa tuluyan itong mawala sa likod ng mga lumang nicho. Naiwan si Mateo na mag-isa. Ngunit bago siya umalis, may napansin siyang kakaiba sa tabi ng puntod ng kanyang lola. Isang maliit na bagay na kalahating nakabaon sa lupa. Lumuhod siya at dahan-dahang hinukay iyon gamit ang kamay. Isa iyong lumang kwintas. May nakakabit na maliit na bakal na krus na kinakalawang na sa tagal ng panahon. Nagtaka siya. Hindi iyon pag-aari ng kanyang lola. Sigurado siya. Ngunit nang hawakan niya ang kwintas, bigla siyang nakaramdam ng matinding panlalamig. Kasabay noon ay may mahinang bulong na tila dumaan sa kanyang tainga. Napabitaw siya agad sa takot. Mabilis siyang napalingon sa paligid. Walang tao. Walang hangin. Ngunit malinaw niyang narinig iyon. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit sapat na iyon upang mangilabot siya. Mabilis niyang pinulot muli ang kwintas at isinilid sa bulsa. Pagkatapos ay dali-dali siyang umuwi. Pagsapit ng gabi, mas lalong naging mabigat ang pakiramdam ni Mateo. Tahimik ang bahay. Wala na ang boses ni Aling Rosa. Wala na ang mahinang pag-ubo nito sa gabi. Wala na ang amoy ng nilulutong pagkain tuwing madaling araw. Ang dating tahanan ay tila isa na lamang malamig at bakanting lugar. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng kanyang lola. Nakakakita raw ang asong iyon ng mga kaluluwang malapit ng kunin. Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa kisame. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magalit. Maya-maya pa'y naalala niya ang kwintas. Kinuha niya iyon mula sa bulsa at pinagmasdan. Luma na iyon. Halatang matagal nang nakabaon sa lupa. Ngunit may napansin siyang nakaukit sa likod ng maliit na krus. 3 letra, RM. Napakunot noo si Mateo. Hindi niya kilala kung sino ang may mga inisyal na iyon. Ngunit habang nakatitig siya sa kwintas, biglang tok, tok, tok. Napalingon siya sa bintana. Parang may kumakatok mula sa labas. Mabagal, mahina. Unti-unti siyang tumayo. Tahimik ang buong bahay. Muli niyang narinig ang katok. Tok, tok, tok. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. At nang silipin niya ang labas, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Naroon si Bantay, nakatayo sa ilalim ng dilim. Diretso siyang tinitigan ng aso, ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanyang takot.
Sa likod ni Bantay, may nakatayong isang babae, maputla, mahaba ang buhok, at nakasuot ng puting damit na tila basa sa ulan. Hindi gumagalaw ang babae. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa bahay ni Mateo. Napaatras siya sa takot. Mabilis niyang kinusot ang mga mata. Ngunit nang muli siyang sumilip na wala na ang babae. Si Bantay na lamang ang natira. At makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang tumingala ang aso sa buwan. Pagkatapos ay muling umalulong. Hindi na nakatulog si Mateo matapos ang nangyari noong gabing iyon. Magdamag siyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang babaeng nakita niya sa likod ni Bantay. Hindi iyon maaaring tao. Sigurado siya. Walang sino mang babae ang magtatagal sa labas sa ganoong oras, lalo na sa ilalim ng malamig at tahimik na gabi ng mapagpala. Ngunit malinaw niyang nakita iyon. Ang maputlang mukha, ang basang puting damit, at ang mga matang tila walang buhay. Pagsapit ng madaling araw, saka lamang nawala ang alulong ni Bantay. Kasabay noon ay ang unti-unting pagbabalik ng tunog ng baryo. Mga tandang na tumitilaok, mga taong nagwawalis sa harap ng bahay, at mga batang naghahanda para sa paaralan. Ngunit sa kabila ng normal na paligid, may kakaibang bigat na hindi maalis sa dibdib ni Mateo. Pakiramdam niya ay may kung anong nagsimula, at hindi niya alam kung paano iyon pipigilan. Kinabukasan, nagtungo siya sa tindahan ni Aling Nena upang bumili ng kape at tinapay. Ngunit pagdating pa lamang niya roon, ay napansin na niya agad ang kakaibang katahimikan ng mga tao. Karaniwan ng maingay ang tindahan tuwing umaga. Ngunit ng araw na iyon, halos pabulong kung magsalita ang mga tao. At nang makita nila si Mateo, bigla silang natahimik. Parang may iniiwasan. "O Mateo," pilit na ngumiti si Aling Nena. "Kumusta ka na, iho?" "Ayos lang po. Pasensya ka na sa nangyari sa lola mo." Tumango lamang siya. Habang inaabot ni Aling Nena ang binili niyang tinapay, may narinig siyang mahinang bulungan mula sa likuran. Nakita raw niya kagabi. Talaga? Kasama raw ni Bantay. Napakunot noo si Mateo at agad nilingon ang dalawang matandang babae sa sulok. Bigla namang nag-iwas ng tingin ang mga ito. "Anong nakita ko?" diretsahang tanong niya. Nagkatinginan ang dalawa, halatang nag-aalinlangan. Hanggang sa bumuntong hininga ang isa. May mga nagsasabing, hindi lang daw si Bantay ang nagpapakita bago may mangyari. Natahimik si Mateo. "Anong ibig ninyong sabihin?" Lumapit ng bahagya si Aling Nena at ibinaba ang boses. "May babaeng nakikita minsan sa baryo tuwing malapit nang may mamatay." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. "Anong babae?" "Hindi namin alam kung sino siya," sagot ng matanda. "Pero matagal na siyang kwento rito sa Mapagpala." Tuwing umaalulong si Bantay, dagdag pa ng isa, may ilan daw na nakakakita ng babaeng nakaputi. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Mateo. Hindi niya agad alam ang sasabihin.
dahil ang babaeng inilalarawan nila ay eksaktong nakita niya kagabi. Pamahiin lang siguro yan, pilit niyang sabi. Ngunit hindi kumbinsido maging ang sarili niyang tinig. Tahimik siyang umalis sa tindahan. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya maiwasang linggunin ang bawat sulok ng baryo. Pakiramdam niya ay may matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Pagdating niya sa bahay, agad niyang inilabas ang kwintas na nakita niya sa sementeryo. Muli niyang pinagmasdan ang maliit na krus na may nakaukit na RM. Kanino kaya iyon? At bakit iyon nakabaon sa tabi ng puntod ng kanyang lola? Habang iniisip niya iyon, biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, tumambad sa kanya si Daniel. Kababata niya ito at matalik na kaibigan simula pagkabata. Masayahin ito noon, ngunit nitong mga nakaraang araw ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik nito. Ayos ka lang? Tanong ni Daniel. Tumango si Mateo. Pasok ka. Pumasok si Daniel at naupo sa lumang silya malapit sa bintana. Tahimik muna silang dalawa bago muling nagsalita ang binata. May gusto akong sabihin sa iyo. Napatingin si Mateo. Seryoso ba? Tumango si Daniel. At ayokong isipin mong nananakot ako. Lalong kumunot ang noo ni Mateo. Diretsuhin mo na. Huminga ng malalim si Daniel bago nagsalita. Noong gabing namatay si Aling Rosa, nakita ko si Bantay. Nanahimik si Mateo. Nasa labas siya ng bahay ninyo. Alam ko, pero hindi lang siya ang nakita ko. Unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Anong ibig mong sabihin? Namutla si Daniel habang nakatitig sa sahig. May babae sa likod niya. Parang tumigil ang mundo ni Mateo. Hindi siya agad nakapagsalita. Dahil ngayon, alam niyang hindi lamang siya ang nakakita. Totoo pala, bulong niya. Akala ko nga nananaginip lang ako, sagot ni Daniel, pero malinaw ko siyang nakita. Kilala mo ba? Umiling ito. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya, pero pakiramdam ko. Natigilan si Daniel. Ano? Parang nakatingin siya sa akin. Natahimik silang dalawa. Sa labas ng bahay ay unti-unting umiihip ang hangin. At sa kung anong dahilan, tila mas lumalamig ang paligid habang tumatagal. Biglang naalala ni Mateo ang kwintas. Agad niya itong inilabas mula sa bulsa. Tingnan mo ito. Kinuha iyon ni Daniel at pinagmasdan. Saan mo nakuha? Sa tabi ng puntod ni Lola. Napakunot noo si Daniel. At ano itong letra? Hindi ko alam. Tahimik na pinagmasdan ni Daniel ang kwintas bago biglang namutla ang kanyang mukha. Ano? Tanong agad ni Mateo. Dahan-dahang napatingin si Daniel sa kanya. Mateo, bakit? Parang nakita ko na ito dati. Napaupo ng maayos si Mateo. Saan? Matagal bago sumagot si Daniel. Sa lumang bahay malapit sa gubat. Biglang nanlamig ang likod ni Mateo. Ang lumang bahay na tinutukoy ni Daniel ay matagal nang iniiwasan ng mga tao sa baryo. Ayon sa matatanda,
may pamilya raw na dating nakatira roon na misteryosong nawala isang gabi. Mula noon ay wala nang nagtangkang tumira roon muli. At bakit mo nakita roon? Tanong ni Mateo. 3 taon na ang nakalipas, sagot ni Daniel. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na pumasok doon. Bakit? Trip lang. Bahagyang ngumiti si Daniel ngunit agad ding nawala iyon. Pero may nakita kami. Tahimik na nakinig si Mateo. May larawan sa loob ng bahay, lumang litrato ng isang babae. At may suot siyang kwintas na katulad niyan. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Sigurado ka? Tumango si Daniel. At may nakaukit ding RM sa likod. Parang may kung anong gumapang sa batok ni Mateo. Hindi na ito simpleng pagkakataon. May koneksyon ang lahat. Si Bantay, ang babaeng nakaputi, ang kwintas, at ang lumang bahay sa gubat. Pupuntahan natin doon, biglang sabi ni Mateo. Ano? Kailangan nating malaman ang totoo. Agad umiling si Daniel. Hindi magandang ideya yan. Bakit? Dahil may nangyaring masama roon. Ngunit matigas ang tingin ni Mateo. Pagod na akong matakot sa mga hindi ko maintindihan. Tahimik na napabuntong hininga si Daniel. Alam nitong wala nang makakapigil pa sa kaibigan niya. At habang lumalalim ang gabi sa baryo ng Mapagpala, may 2 binatang hindi alam na unti-unti na pala silang inilalapit ng kapalaran sa pinakamatandang lihim ng baryo. Isang lihim na matagal nang nakabaon kasama ng mga patay. At sa ilalim ng malamig na buwan sa tabi ng lumang balete sa dulo ng baryo tahimik na nakaupo si Bantay. Nagmamasid. Habang sa likod nito ay unti-unting lumilitaw ang babae na nakaputi. At sa unang pagkakataon ngumiti ito. Maagang nagising si Mateo kinabukasan, ngunit halos hindi rin naman siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Daniel tungkol sa lumang bahay sa gubat. Sa bawat sandaling naiisip niya ang babaeng nakaputi at ang kwintas na may ukit na RM, lalo lamang tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay ng takot ay ang lumalalim niyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Ayaw na niyang manatiling bulag sa kung anuman ang nangyayari sa baryo ng Mapagpala. Paglabas niya ng bahay, madilim pa ang langit. Bahagya pa lamang sumisilip ang araw sa likod ng mga bundok. Tahimik ang paligid. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay tila may nakatagong tensyon na hindi maipaliwanag. Pagdating niya sa bahay ni Daniel, nadatnan niya itong naghahanda ng isang maliit na bag. Tuloy ka pa rin? Tanong nito habang halatang hindi komportable. Oo. Mateo, pwede pa tayong umatras. Umiling siya. Hindi na. Napabuntong hininga si Daniel bago tuluyang tumayo. Kung ganon, umalis na tayo bago pa magtanghali. Tahimik silang naglakad palabas ng baryo. Habang papalayo sila sa mga bahay ng Mapagpala, unti-unti ring nawawala ang ingay ng mga tao. Napalitan iyon ng huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon sa paligid.
Ang daan papunta sa gubat ay makitid at bihirang daanan. Marami nang nagsabi kay Mateo noong bata pa siya na huwag pupunta roon, lalo na kapag palubog na ang araw. Ngunit tulad ng maraming bata noon, hindi niya iyon pinaniwalaan. Ngayon lamang niya naramdamang baka may dahilan nga ang mga babala. Habang papasok sila sa masukal na bahagi ng gubat, tila unti-unting lumalamig ang hangin. "Malayo pa ba?" tanong ni Mateo. "Hindi na," sagot ni Daniel. "Nasa likod lang ng malaking balete." Tahimik silang nagpatuloy. Habang tumatagal, mas lalong nagiging makapal ang mga puno sa paligid. Halos hindi na tumatagos ang liwanag ng araw sa kapal ng mga sanga. At pagkatapos ng ilang minuto paglalakad, bigla nilang nakita ang bahay. Tahimik na napatigil si Mateo. Luma iyon. Halos wasak na ang bubong at nababalutan ng lumot ang mga dingding. Ang ilang bahagi ng kahoy ay bulok na at ang mga bintana ay maitim na, tila matagal nang walang nakatira. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ni Mateo ay hindi bakante ang bahay. Parang may nakatingin mula sa loob. "Diyan namin nakita ang litrato," mahina ni Daniel. Walang sumagot si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. Sa bawat hakbang niya ay tila mas bumibigat ang paligid. Pag-akyat nila sa lumang hagdan ng balkonahe, agad umugong ang kahoy sa ilalim ng kanilang mga paa. At nang tuluyan nilang mabuksan ang pintuan, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Napangiwi si Daniel. Parang may amoy na nabubulok. Tahimik lamang si Mateo habang pinagmamasdan ang loob ng bahay. Makapal ang alikabok sa sahig. May mga sirang gamit na nakakalat sa paligid. At sa gitna ng sala ay may lumang silyang tumba na marahang gumagalaw kahit walang hangin. Napahinto si Daniel. "Mateo." Ngunit hindi sumagot ang binata. Hindi niya maalis ang tingin sa dingding sa pinakadulo ng bahay. May mga lumang larawan doon. Dahan-dahan siyang lumapit. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga litrato, pamilya, mag-asawa, batang babae, at pagkatapos isang litrato ng isang dalagang nakasuot ng puti. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Siya iyon, ang babaeng nakikita niya sa gabi, parehong mukha, parehong mga mata. At sa larawan, malinaw na nakasabit sa leeg nito ang kwintas na hawak niya ngayon. "RM," bulong ni Mateo. Lumapit si Daniel sa tabi niya. "Siya yan." Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Sa ibaba ng larawan ay may nakaukit na pangalan, Rosalia Mendoza. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Rosalia Mendoza, RM. Siya ang may-ari ng kwintas. Mahina niyang sabi. Tahimik na tumango si Daniel. Ngunit habang nakatingin sila sa larawan, biglang may narinig silang malakas na kalabog mula sa itaas ng bahay. Nagkatinginan silang dalawa, parang may bagay na nahulog o may taong naglalakad. "May tao ba rito?"
Bulong ni Daniel. Walang sumagot. Muling umugong ang tunog. Krrrk. Parang may mabibigat na yabag sa lumang sahig sa itaas. Unti-unting umatras si Daniel. Mateo, umalis na tayo. Ngunit hindi gumalaw si Mateo. Sa halip ay dahan-dahan siyang napatingin sa hagdan. At doon niya nakita. May bakas ng putik sa unang baitang. Parang bagong yapak lamang. Hindi iyon naroon kanina. Biglang kumabog ang dibdib niya. Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan habang kasunod si Daniel na halos nanginginig na sa takot. Sa bawat hakbang nila ay tila mas lalong lumalamig ang paligid. At habang papalapit sila sa itaas, unti-unti nilang narinig ang mahinang pag-iyak. Napahinto si Daniel. Naririnig mo ba yon? Tumango si Mateo. Mahinang iyak ng babae, malungkot, at tila punong-puno ng sakit. Pagdating nila sa ikalawang palapag, agad nilang nakita ang mahabang pasilyo na halos balot ng dilim. Sarado ang lahat ng pinto. Ngunit mula sa pinakadulong kwarto ay doon nanggagaling ang pag-iyak. Parang may kung anong humihila kay Mateo papunta roon. Hindi niya maipaliwanag. Kahit nanginginig siya sa takot, patuloy siyang naglakad. 1, 2, 3, hanggang sa makarating siya sa pintuan. Dahan-dahan niya iyong itinulak. Unti-unting bumukas ang pinto. At agad bumungad sa kanila ang isang lumang silid. May sirang kama, lumang aparador, at malaking salamin sa gilid. Walang tao. Ngunit tuloy pa rin ang pag-iyak. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Napalingon si Mateo sa salamin. At doon siya napahinto. May refleksyon ng babae sa likod niya. Maputla. Nakatayo. Diretso siyang tinitigan. Mabilis siyang napalingon ngunit walang tao sa likuran niya. Pagharap niyang muli sa salamin, mas malapit na ang babae. Napaatras siya habang mabilis na humihinga. Mateo! Sigaw ni Daniel. Biglang bumukas ng malakas ang aparador. Kasabay noon ay ang malamig na hangin na tila umikot sa buong kwarto. At mula sa loob ng aparador isang lumang kahon ang dahan-dahang nahulog sa sahig. Tahimik na napatitig dito si Mateo. Unti-unti siyang lumapit. At nang buksan niya ang kahon ng lamig ang kanyang buong katawan. Sa loob niyon ay may mga lumang sulat at sa ibabaw ng mga iyon may isang litrato. Litrato ng batang lalaki. Kasama si Aling Rosa at sa likod ng larawan may nakasulat mga salitang dahilan upang mawalan ng kulay ang mukha ni Mateo. Ang batang ito ang susunod na tagapagmana. Nanigas si Mateo habang nakatitig sa lumang litrato. Hindi siya makahinga ng maayos. Parang may malamig na kamay na unti-unting sumasakal sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binaliktad muli ang larawan upang matiyak na tama ang kanyang nabasa. Ngunit hindi nagbago ang mga salitang nakasulat doon. Ang batang ito ang susunod na tagapagmana.
At ang batang nasa larawan siya, mas bata lamang, ngunit walang duda, siya iyon. Hindi maaari, bulong niya. Lumapit si Daniel at mabilis na kinuha ang litrato. Bakit may larawan mo rito? Hindi agad nakasagot si Mateo. Maging siya ay hindi alam ang sagot. Tahimik silang dalawa habang nakatingin sa kahon na puno ng mga lumang papel at sulat. Halatang napakatagal nang nakatago ng mga iyon. May mga papel na halos hindi na mabasa dahil sa kupas na tinta. May mga pahina ring tila pinunit mula sa lumang diary. At sa ibabaw ng lahat ay paulit-ulit na nakasulat ang iisang pangalan. Rosalia Mendoza. Siya ang babaeng nakaputi, mahina ni Daniel. Tahimik na tumango si Mateo. Habang nanginginig ang kamay, kumuha siya ng isang lumang sulat mula sa kahon. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Halos hindi na mabasa ang ilang bahagi, ngunit malinaw pa rin ang ibang salita. Kung mababasa man ito ng susunod na tagapagmana, sana'y hindi pa huli ang lahat. Napalunok si Mateo. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang sumpa ay nagsimula sa pagkakamaling hindi ko na maitama. Ang asong nagbabantay sa pagitan ng buhay at kamatayan ay hindi ordinaryong nilalang. Siya ang saksi. Siya ang tagasundo. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Kapag nagsimula na siyang umalulong para sa iyo, wala nang ligtas. Biglang umugong ang hangin sa loob ng silid. Napatingin silang dalawa sa paligid. Parang may kung anong gumagalaw sa labas ng kwarto. Mabibigat na yabag. Dahan-dahan. Palapit. Napaatras si Daniel. Mateo, may tao rito. Ngunit hindi sumagot si Mateo. Abala siya sa pagbabasa. Ang sumpa ay naipapasa sa dugo, at ang batang iniwan kay Rosa ay siyang susunod na magdadala ng kapangyarihan. Biglang natigilan si Mateo. Parang tumigil ang mundo niya. Iniwan kay Rosa. Mabilis niyang naalala ang sinabi ng kanyang lola noon, na iniwan lamang daw siya ng kanyang mga magulang noong sanggol pa siya. Ngunit paano kung hindi iyon ang buong katotohanan? Biglang bumukas ng malakas ang bintana. Bang! Napatalon si Daniel sa takot. Kasabay noon ay ang malamig na hanging umikot sa buong silid. At mula sa salamin, unti-unting lumitaw ang refleksyon ng babaeng nakaputi. Mas malinaw na ngayon ang mukha nito. Napakaganda, ngunit malungkot. Ang mga mata nito ay tila punong-puno ng sakit at pagdurusa, at diretsong nakatingin kay Mateo. Hindi makagalaw ang binata. Parang may pumipigil sa kanyang katawan. Unti-unting gumalaw ang babae sa loob ng salamin. At pagkatapos itinaas nito ang kamay. Dahan-dahang itinuro si Mateo. Kasabay noon ay isang bulong ang umaling-aungaw sa silid. Hanapin mo ang katotohanan. Napapikit si Mateo habang napaatras. Ngunit nang muli niyang imulat ang mata, wala na ang babae. Tahimik na muli ang silid.
Tanging mabigat nilang paghinga ni Daniel ang maririnig. Ano ba talaga ang nangyayari? Nanginginig na tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Mateo dahil sa unang pagkakataon nagsisimula na siyang maniwala. Biglang may narinig silang mahinang kaluskos mula sa ibaba ng bahay. Parang may naglalakad muli, mabagal, at mabigat ang mga hakbang. Nagkatinginan silang dalawa. Umalis na tayo, mabilis na sabi ni Daniel. Ngunit bago pa sila makalabas ng kwarto, may narinig silang isang mahinang alulong, malapit lamang. Napakalamig ng tunog. Unti-unting namutla si Daniel. Nasa labas siya. Mabilis silang bumaba ng hagdan. Ngunit habang pababa sila, napansin ni Mateo ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. May mga bagong larawan na nakasabit ngayon sa dingding. Hindi iyon naroon kanina. Dahan-dahan siyang lumapit. At halos mawalan siya ng lakas nang makita ang mga iyon. Mga larawan ng mga taong namatay sa baryo. Mang Celso, Aling Celia, at Aling Rosa. Lahat ng litrato ay may itim na marka sa noo. Parang uling, parang senyales. Mateo! Sigaw ni Daniel mula sa pintuan, ngunit hindi agad siya makagalaw. Dahil sa pinakadulong bahagi ng dingding may isang bakanteng frame, at sa ilalim niyon ay may pangalan, Mateo. Biglang lumamig ang buong katawan niya. Mabilis siyang umatras. Kasabay noon ay muling umugong ang bahay. Parang may malalim na ungol na nanggagaling mismo sa mga dingding. At mula sa ikalawang palapag narinig nila ang malakas na pagtakbo. Parang may mabilis na bumababa. Mateo! Sigaw muli ni Daniel. Doon lamang natauhan si Mateo. Mabilis silang tumakbo palabas ng bahay. Halos madapa sila sa pagmamadali habang pababa ng balkonahe. At pagdating nila sa labas, bigla silang napahinto. Nakatayo si Bantay sa gitna ng daan. Tahimik, hindi gumagalaw. Diretso silang tinitigan. At sa likod nito naroon muli ang babae. Mas malinaw na ngayon ang mukha nito kaysa dati. At habang hinihipan ng hangin ang mahaba nitong buhok, napansin ni Mateo ang isang bagay na dahilan upang tuluyan siyang manginig. Magkahawig sila ng babae. Parang magkadugo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi iyon maaaring pagkakataon lamang. Unti-unting naglakad palapit ang babae. Hindi gumagalaw si Bantay. Tahimik lamang itong nakamasid. Habang papalapit ang babae, tila mas lalong lumalamig ang paligid. At nang tuluyan itong huminto sa harap ni Mateo mabagal, nitong ibinuka ang bibig. Anak! Mahinang bulong nito. Nanlaki ang mga mata ni Mateo at bago pa siya makapagsalita, biglang nagdilim ang paligid. Unti-unting naglaho ang liwanag sa paligid. Parang nilamon ng makapal na dilim ang buong gubat. Hindi makita ni Mateo kung nasaan si Daniel. Hindi niya marinig ang hangin, ni kahit ang mga ibon. Ang tanging malinaw lamang sa kanyang pandinig ay ang mabagal na tibok ng sarili niyang puso.
At ang tinig ng babae, "Anak." Paulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Parang hindi ordinaryong salita. Parang may kung anong humihilas sa kanya tuwing maririnig niya iyon. Pililit niyang iminulat ang mga mata, ngunit tila umiikot ang paligid. Hanggang sa unti-unti niyang maramdaman ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang katawan. At saka siya nawalan ng malay. Nang muli siyang magising, tumambad sa kanya ang kisame ng sarili niyang bahay. Mabagal siyang napakurap. Masakit ang ulo niya. Mabigat ang buong katawan. Napabangon siya agad nang maalala ang nangyari sa gubat. Ang lumang bahay. Ang larawan. Ang babae. At si Daniel, bigla siyang napalingon sa paligid. Tahimik ang bahay. May isang palanggana ng tubig sa tabi ng kama at basang bimpo sa kanyang noo. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. At pumasok si Daniel. "Ayos ka na ba?" agad nitong tanong. Napahawak si Mateo sa kanyang ulo. "Anong nangyari? Nawalan ka ng malay." Napakunot noo siya. "Paano tayo nakauwi?" "Hindi ko rin alam," sagot ni Daniel habang halatang hindi komportable. "Pagkatapos mong mawalan ng malay, parang biglang lumakas ang hangin." Tahimik lamang na nakinig si Mateo. At pagkatapos, natigilan si Daniel. "Ano? Nawala ang babae?" Napabuntong hininga si Mateo. "Si Bantay? Nandoon pa rin." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Naalala niya ang huling sinabi ng babae bago siya nawalan ng malay. "Anak." Hindi niya matanggap. Hindi maaari. Patay na ang babaeng iyon at kahit kailan ay hindi niya nakita ang mukha nito sa buong buhay niya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may bahagi ng sarili niyang nakakakilala rito? Tahimik na naupo si Daniel sa gilid ng kama. "Mateo, may sasabihin ako pero huwag kang magagalit." Napatingin siya rito. "Ano na naman?" Huminga ng malalim si Daniel. "Sa tingin ko, may koneksyon ka talaga sa babaeng iyon." Hindi sumagot si Mateo dahil kahit siya nagsisimula ng maniwala roon. Kinuha niya ang kwintas mula sa ibabaw ng mesa. Mahigpit niya iyong hinawakan habang nakatitig sa maliit na krus. "Rosalia Mendoza," bulong niya. Tahimik ang buong silid hanggang sa biglang may kumatok sa pintuan. 3 mabibigat na katok. Tok, tok, tok. Nagkatinginan sina Mateo at Daniel. Mabagal na tumayo si Daniel upang buksan ang pinto. At nang bumukas iyon, tumambad si Kapitan Ramon kasama ang 2 pang matatandang lalaki ng baryo. Mukhang seryoso ang mga ito. "Pwede ba kaming makausap?" tanong ng kapitan. Tahimik na tumango si Mateo. Pumasok ang 3 at agad na upo sa sala. May kakaibang tensyon sa mukha ng mga ito na tila matagal nang may itinatagong lihim. "Mateo," panimula ni Kapitan Ramon, "may mga bagay tungkol sa pamilya mo na dapat mo nang malaman." Parang humigpit ang dibdib ng binata. "Anong ibig ninyong sabihin?"
Nagkatinginan muna ang matatanda bago nagsalita ang pinakamatanda sa kanila na si Mang Isko. Kilala namin si Rosalia Mendoza. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Paano? Dahil siya ang huling babaylan ng mapagpala. Natahimik ang buong bahay. Babaylan, mahina niyang ulit. Tumango si Mang Isko. Noong unang panahon, siya ang nilalapitan ng mga tao rito kapag may sakit o may kakaibang nangyayari. At si Bantay? Agad na tanong ni Daniel. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matatanda. Parang ayaw nilang banggitin ang pangalan. Hindi aso si Bantay, mahina ni Kapitan Ramon. Parang may malamig na bagay na gumapang sa likod ni Mateo. Ano siya? Matagal bago sumagot ang matanda. Tagabantay siya ng pagitan. Pagitan ng ano? Ng buhay at kamatayan. Biglang natahimik si Daniel. Samantalang si Mateo ay tila lalong nalulunod sa mga sagot na hindi niya maintindihan. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Huminga ng malalim si Mang Isko bago nagpatuloy. Maraming taon na ang nakalipas. May sakit na kumalat dito sa baryo. Isa-isang namamatay ang mga tao. Tahimik na nakinig si Mateo. Humingi ng tulong ang mga tao kay Rosalia. At anong ginawa niya? Tanong ni Daniel. May isinagawang ritual. Biglang lumamig ang paligid, pero may kapalit na pahigpit ang hawak ni Mateo sa kwintas. Anong kapalit? Tahimik na napayuko si Mang Isko. Isang buhay, nanlamig ang buong katawan ni Mateo. At para mapigilan ang kamatayan sa baryo, mahinang dugtong ng matanda, isinumpa niya ang sarili niyang dugo. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. At ang sumpang iyon, sabi ni Kapitan Ramon habang nakatingin diretso sa kanya, ay ipinapasa sa susunod na tagapagmana. Tahimik ang buong bahay, walang gustong magsalita. At sa wakas ay dahan-dahang naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin ng lahat. Ang litrato, ang sulat, ang salitang tagapagmana, at ang tawag ng babae sa kanya, anak. Biglang natuyo ang kanyang lalamunan. Ako ba? Hirap niyang sabi. Apo niya? Walang sumagot agad. Ngunit sapat na ang katahimikan upang malaman niya ang katotohanan. Unti-unting nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Buong buhay niyang inisip na isa lamang siyang batang iniwan. Hindi niya alam na may mas madilim palang dahilan kung bakit siya itinago. Bakit hindi sinabi sa akin ni Lola? Mahinang tanong niya. Dahil gusto kanyang protektahan, sagot ni Kapitan Ramon. Ayaw niyang mapunta sa iyo ang sumpa. Pero bakit parang nangyayari na? Nanginginig na, sabi ni Mateo. Dahan-dahang tumingin si Mang Isko sa bintana. Dahil nagising na ulit si Bantay. Parang huminto ang hangin sa loob ng bahay. At kasabay noon, mula sa labas ay muling umaling-aungaw ang mahaba at malungkot na alulong. Napapikit ang mga matatanda. Samantalang si Mateo ay unti-unting namutla. Dahil ngayon alam na niya,
Hindi lamang kamatayan ng iba ang ipinapahiwatig ng alulong, kundi pati ang sarili niyang kapalaran. Buong magdamag ay hindi nakatulog si Mateo. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi nina Kapitan Ramon at Mang Isko. Habang mas lalo niyang inuunawa ang katotohanan, mas lalo ring bumibigat ang kanyang pakiramdam. Apo siya ni Rosalia Mendoza at siya ang susunod na tagapagmana ng sumpa. Hindi niya matanggap. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang dating mundong nakasanayan niya. Ang baryong mapagpala na dati tahimik at ordinaryo ay tila isa ng lugar na puno ng lihim at kamatayan. Sa labas ng kanyang bahay, patuloy na umiihip ang malamig na hangin. At paminsan-minsan naririnig niya ang mahinang alulong ni Bantay mula sa malayo. Parang paalala, parang babala. Mabilis siyang napabangon mula sa higaan nang marinig niya ang mahinang katok sa kanyang bintana. Tok, tok, tok. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit. At nang sumilip siya sa labas, nanlamig agad ang kanyang katawan. Walang tao. Ngunit sa ilalim ng punong mangga ay naroon si Bantay. Tahimik na nakaupo. Nakatitig sa kanya. Hindi umaalulong. Hindi gumagalaw. Parang naghihintay lamang. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kurtina. Anong gusto mo? Bulong niya. Ngunit siyempre, walang sagot. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang tumayo ang aso. Pagkatapos ay tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Minsan, 2 hakbang. At saka ito huminto, parang lumilingon. Parang pinasusunod siya. Napalunok si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na humihila sa kanya palabas ng bahay. Parang may nagsasabing kailangan niyang sundan ang aso. At kahit natatakot, ginawa niya iyon. Tahimik siyang lumabas ng bahay at sinundan si Bantay sa madilim na daan ng baryo. Hindi lumilingon ang aso habang naglalakad. Tuloy-tuloy lamang ito. Hanggang sa mapansin ni Mateo na papunta sila sa sementeryo. Unti-unting bumigat ang kanyang mga hakbang. Hindi niya gusto ang pakiramdam. Ngunit hindi rin siya makahinto. Pagdating nila sa lumang sementeryo ng mapagpala, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin. Tahimik ang paligid. Tanging kaluskos lamang ng mga dahon ang maririnig. Nagpatuloy sa paglalakad si Bantay sa pagitan ng mga lumang lapida hanggang sa huminto ito sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. Bahaging halos matakpan na ng matataas na damo at lumot. Dahan-dahang lumapit si Mateo. At doon niya nakita ang isang lumang puntod. Halos hindi na mabasa ang pangalan dahil sa kapal ng lumot. Ngunit nang linisin niya iyon gamit ang kamay, unti-unting lumitaw ang nakaukit na pangalan. Rosalia Mendoza. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Ito ang puntod ng babaeng nakaputi, ng kanyang lola sa dugo. Tahimik siyang napatitig sa lapida. At sa unang pagkakataon,
Nakaramdam siya ng kakaibang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Parang may bahagi ng puso niyang matagal nang naghahanap sa babaeng ito kahit hindi niya namamalayan. Habang nakatingin siya sa puntod, napansin niyang may maliit na bahagi ng lupa sa gilid na tila bagong hukay. Napakunot noo siya. Dahan-dahan siyang lumuhod at habang hinuhukay niya ang lupa gamit ang kamay, may nahawakan siyang matigas na bagay. Isa iyong lumang kahon na gawa sa kahoy. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niya iyong binuksan at agad bumungad sa kanya ang isang lumang tela na nakabalot sa kung anong bagay. Pagbukas niya rito, isang lumang libro ang tumambad sa kanya. Makapal, kupas, at puno ng kakaibang simbolo sa pabalat. Napaatras si Mateo nang mahawakan niya iyon. Mainit ang libro, parang buhay. Kasabay noon ay biglang umihip ng malakas ang hangin sa buong sementeryo. At mula sa likuran niya may narinig siyang mahinang tinig ng babae. "Huwag mong bubuksan." Mabilis siyang napalingon. At doon niya muling nakita ang babaeng nakaputi. Nakatayo sa pagitan ng mga lapida. Mahaba ang buhok nito at tila lumulutang ang puting damit sa malamig na hangin. Ngunit ngayon mas malinaw na ang mukha nito. At habang nakatitig siya rito, mas lalo niyang napapansin ang pagkakahawig nila. Parang salamin ng sarili niyang dugo. "Huwag mong buksan," ulit ng babae. Ngunit bago pa makapagsalita si Mateo, biglang nagbago ang mukha ng babae. Mula sa malungkot na anyo ay naging puno iyon ng takot. "Atras!" sigaw nito. Kasabay noon ay malakas na umalulong si Bantay. At mula sa likod ng puntod may isang kamay na biglang lumabas mula sa lupa. Napaatras si Mateo habang nanlalaki ang mga mata. Sunod-sunod na kamay ang sumulpot mula sa lupa sa paligid nila. Mga mapuputlang kamay, bulok, at puno ng putik. Unti-unting umaahon ang mga iyon mula sa ilalim ng sementeryo. "Mateo!" sigaw ng babae. Ngunit hindi siya makagalaw. Nanigas siya sa takot habang pinagmamasdan ang mga nilalang na unti-unting tumatayo mula sa lupa. Mga taong patay na, mga matang walang buhay, mga mukhang nabubulok, at lahat sila nakatingin sa kanya. Biglang umalulong muli si Bantay. Mas malakas ngayon. Mas mabangis. At kasabay noon ay mabilis itong tumalon sa harap ni Mateo. Nagulat siya nang makita ang pagbabago sa aso. Namumula ang mga mata nito. Mas mabangis. Mas malaki. At habang umaalulong ito sa mga nilalang, tila natatakot ang mga bangkay. Unti-unti silang umatras. Ngunit hindi lahat. May isang matandang babae ang patuloy na lumalapit kay Mateo. Wasak ang kalahati ng mukha nito at halos hindi na makilala. Ngunit nang magsalita ito, ng lamig ang buong katawan niya. "Tagapagmana," paos nitong bulong. "Palayain mo kami." Biglang nanginig ang lupa.
At mula sa ilalim ng puntod ni Rosalia May, maitim na usok na unti-unting lumabas. Kasabay noon ay nagsimulang mag-iba ang ekspresyon ng babaeng nakaputi, parang nasasaktan. "Tumakbo ka!" sigaw nito kay Mateo. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang may humawak sa kanyang paa mula sa ilalim ng lupa. Napabagsak siya sa damuhan. Mabilis siyang napasigaw habang pilit kumakawala. At habang hinihila siya ng malamig na kamay, unti-unti niyang nakita ang mukha ng nilalang na may hawak sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil ang mukha nito ay mukha ni Aling Rosa. "Lola," halos mawalan ng boses si Mateo habang nakatitig sa mukhang humawak sa kanyang paa. Ngunit hindi na iyon ang dating Aling Rosa na nakilala niya. Maputla na ang balat nito. Malamig ang mga mata. At tila may maitim na ugat na gumagapang sa buong mukha nito. Mahigpit nitong hinahatak si Mateo pababa sa lupa. "Mateo!" sigaw ng babaeng nakaputi. Biglang umalulong ng malakas si Bantay. Kasabay noon ay mabilis itong tumalon patungo kay Aling Rosa. Nagulat si Mateo nang makita ang aso na tila nakikipaglaban upang pakawalan siya. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot kay Bantay. Dahil ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi siya sinusundan ng aso upang patayin. Pinoprotektahan siya nito. Biglang bumitaw ang malamig na kamay ni Aling Rosa matapos kagatin ni Bantay ang braso nito. Napaatras ang matandang nilalang habang sumisigaw sa kakaibang tinig na hindi na tila tao. Mabilis na gumapang palayo ang iba pang mga bangkay habang umiikot ang malamig na hangin sa sementeryo. "Tumayo ka!" sigaw ng babae kay Mateo. Mabilis siyang tumayo habang hingal na hingal. Nanginginig ang buong katawan niya. "Anong nangyayari?" sigaw niya. Ngunit bago sumagot ang babae, biglang umugong ang lupa. At mula sa puntod ni Rosalia Mendoza ay unti-unting bumuka ang lupa sa gitna. Parang may kung anong gustong lumabas mula sa ilalim. Unti-unting lumawak ang bitak habang sumisingaw ang maitim na usok mula roon. At kasabay noon, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga bulong sa paligid. Mahina, paos, at puno ng sakit. "Palayain mo kami. Tapusin mo na. Tagapagmana." Napahawak si Mateo sa ulo habang pilit tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit tila pumapasok mismo sa isip niya ang mga tinig. Pakiramdam niya ay mababaliw siya. "Mateo!" sigaw ng babae. Unti-unti siyang napatingin dito. At sa unang pagkakataon ay lumapit ito sa kanya. Hindi tulad ng dati, hindi na ito mukhang multo lamang. Parang mas tunay na ngayon. Mas buhay. "Makinig ka sa akin," sabi nito habang nanginginig ang boses. "Kaunti na lang ang oras. Hindi ko maintindihan. Ang sumpa ay hindi lamang tungkol sa kamatayan." Biglang umalulong si Bantay habang patuloy na pinipigilan ang mga nilalang na makaakyat mula sa lupa. "Kung ganon ano ito," sigaw ni Mateo.
Nangilid ang luha sa mata ng babae. Pagkakamali ko, naniga si Mateo. Ikaw ba talaga si Rosalia? Dahan-dahang tumango ang babae at tuluyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang babaeng matagal niyang nakikita. Ang babaeng tinawag siyang anak. Ang babaeng nasa larawan. Ang babaeng nasa puntod. Nasa harapan niya ngayon. Hindi ka dapat nadamay, nanginginig nitong sabi. Hindi makapagsalita si Mateo. Parang hindi niya kayang tanggapin ang lahat. Bakit ako? Hirap niyang tanong. Napapikit si Rosalia. Dahil ikaw ang huling dugo ko. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Mateo. Maraming taon na ang nakalipas, patuloy ni Rosalia. Nagkaroon ng sakit sa mapagpala. Isa-isang namatay ang mga tao. Tahimik na nakinig si Mateo habang patuloy na umuugong ang paligid. Humingi sila ng tulong sa akin at dahil desperado ako, gumawa ako ng kasunduan. Kanino? Biglang lumamig ang hangin. Hindi agad sumagot si Rosalia. Sa halip ay dahan-dahan itong napatingin sa maitim na usok na lumalabas mula sa lupa. At iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Napatingin si Mateo sa usok. Parang may gumagalaw sa loob nito. Parang may malaking nilalang na pilit umaahon. Ano yan? Mahinang tanong niya. Unti-unting namutla si Rosalia. Ang nilalang na hindi dapat ginising. Kasabay noon ay malakas na yumanig ang lupa. At mula sa loob ng bitak may isang napakahabang maitim na kamay ang biglang lumabas. Puno iyon ng maitim na ugat at tila nabubulok ang balat. Napaatras si Mateo habang nanlalaki ang mga mata. Biglang umalulong ng malakas si Bantay at mabilis na humarang sa harap nila. Hindi sapat si Bantay para pigilan siya habang buhay. Sabi ni Rosalia, kung ganon bakit nandito ang aso? Tahimik na napatingin si Rosalia kay Bantay. At dahil siya ang nagbabayad sa kasalanan ko, napakunot noo si Mateo. Hindi niya maintindihan at bago pa siya makapagtanong, biglang nagsimulang magbago ang anyo ni Bantay. Unti-unting lumiwanag ang katawan nito habang umiihip ng malakas ang hangin. Napaatras si Mateo sa gulat at sa harap mismo ng kanyang mga mata ang malaking itim na aso ay unti-unting naging isang tao. Isang lalaki. Matangkad. Maputla. At may malalim na sugat sa dibdib. Biglang nanigas si Mateo. Hindi siya makahinga. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan pamilyar ang mukha nito. Napatingin ang lalaki kay Rosalia. Punong-puno ng lungkot ang mga mata nito. Matagal na tayong walang oras, mahina nitong sabi. Nanginig si Mateo. Kayo, sino kayo? Tahimik na tumingin sa kanya ang lalaki. At nang magsalita ito, parang gumuho ang buong mundo ni Mateo. Ako ang ama mo. Hindi makapagsalita si Mateo. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Ako ang ama mo. Paulit-ulit iyong umaling-aungaw sa kanyang isip.
Nakatayo lamang siya habang nanginginig ang buong katawan. Hindi niya malaman kung ano ang dapat paniwalaan. Ang asong matagal niyang kinatatakutan, ang nilalang na iniiwasan ng buong baryo ay ang sarili niyang ama. Hindi, mahina niyang sabi habang napapaatras. Hindi maaari. Tahimik lamang na nakatingin ang lalaki sa kanya. Malungkot ang mga mata nito, punong-puno ng pagod, at tila pasan nito ang napakahabang panahon ng paghihirap. Mateo, mahinang tawag ni Rosalia. Ngunit hindi siya tumingin dito. Diretso lamang ang tingin niya sa lalaki. Kung ikaw ang ama ko, nanginginig niyang sabi, bakit mo ako iniwan? Biglang yumuko ang lalaki. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang sakit sa mukha nito. Hindi kita iniwan. Kung ganon nasaan ka buong buhay ko? Umaling-aungaw ang kanyang sigaw sa buong sementeryo. Kasabay noon ay muling umugong ang lupa at mula sa ilalim ng bitak ay lalo pang lumalabas ang maitim na usok. Ngunit walang tumingin doon. Dahil sa sandaling iyon, mas mabigat ang katotohanang nasa harapan nila. Ako si Elias, mahinang sabi ng lalaki. At noon, isa akong ordinaryong tao. Tahimik na nakinig si Mateo kahit mabigat ang kanyang paghinga. Mahal ko ang ina mo. Napapikit si Rosalia habang naririnig ang mga salita. At noong dumating ang sakit sa baryo, ginawa namin ang lahat para iligtas ang mga tao. Kasama ang sumpang ito, galit na tanong ni Mateo. Tumango si Elias. Hindi namin alam kung gaano kabigat ang kapalit. Biglang kumidlat sa kalangitan. Kasabay noon ay malakas na hangin ang umikot sa sementeryo. May nilalang sa ilalim ng baryong ito, patuloy ni Elias. Isang matandang puwersa na matagal nang nakakulong. Unti-unting napatingin si Mateo sa maitim na bitak sa lupa. Ginising namin siya. Tahimik na napaluha si Rosalia. At para mailigtas ang mga tao, mahinang dagdag nito, inialay namin ang aming mga sarili. Hindi ko maintindihan, sabi ni Mateo. Huminga ng malalim si Elias. Hindi dapat mabuksan ang lagusan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero nang gawin namin ang ritual, nabuksan iyon. Kasabay noon ay may mga kamay na muling sumulpot mula sa lupa. Mas marami ngayon, mas mababagsik. Unti-unting umaahon ang mga patay mula sa ilalim ng sementeryo. At para hindi makatakas ang nilalang, sabi ni Elias, habang nakatingin sa bitak, may kailangang magbantay habang buhay. Nanigas si Mateo. At ikaw yon, mahina niyang sabi. Dahan-dahang tumango si Elias. Isinumpa ko ang sarili ko upang maging tagapagbantay. Biglang bumigat ang dibdib ni Mateo. Kaya pala hindi namamatay si Bantay. Kaya pala palagi itong nagpapakita bago may mamatay. Hindi ito tagadala ng kamatayan, tagapagbabala ito. Nakikita nito kung kailan may kaluluwang malapit ng kunin ng sumpa. Kaya mo ako sinusundan, bulong ni Mateo. Tahimik na tumango si Elias.
Pinoprotektahan kita mula pa noong bata ka. Unti-unting nangilid ang luha sa mga mata ni Mateo. Biglang bumalik sa alaala niya ang maraming gabi noong bata pa siya. Mga gabing pakiramdam niya ay may asong nakabantay sa labas ng kanilang bahay. Mga gabing ligtas siyang nakakatulog kahit malakas ang bagyo. Hindi niya alam ang ama niya pala ang naroon buong panahon. Biglang umalulong ng malakas ang hangin. Kasabay noon ay may malalim na ungol na nanggaling mula sa ilalim ng lupa. At unti-unting, may isang malaking anino ang nagsimulang umangat mula sa maitim na bitak. Napaatras si Mateo habang nanlalamig ang buong katawan. Dalawang nagliliyab na mata ang unti-unting lumitaw mula sa dilim. At kasabay noon, nagsimulang magsigawan ang mga patay sa paligid. "Palayain mo kami! Pakawalan mo siya! Tagapagmana!" Napahawak si Mateo sa ulo. Parang sasabog ang isip niya sa dami ng tinig. "Mateo!" sigaw ni Elias. Mabilis siyang napatingin dito. "Makinig ka sa akin," matigas nitong sabi. "Kapag tuluyang nakalabas ang nilalang na yan, mamamatay ang buong mapagpala." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Kung ganun pigilan natin?" Tahimik na napayuko si Rosalia. "At iyon ang dahilan kung bakit nandito ka," mahinang sabi nito. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. "Anong ibig mong sabihin?" Walang agad sumagot. At sa katahimikang iyon, bigla niyang naalala ang mga salitang nakita niya sa lumang sulat. Ang batang ito ang susunod na tagapagmana. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. "Huwag!" mahina niyang sabi habang unti-unting napapaatras. Ngunit nakita niya sa mga mata ni na Rosalia at Elias ang katotohanan. At iyon ang mas masakit kaysa anumang multo o sumpa. "Kailangan mong pumalit sa akin," mahinang sabi ni Elias. Parang tumigil ang mundo ni Mateo. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Pakiramdam niya ay biglang gumuho ang lahat. "Hindi," nanginginig niyang sabi. "Mateo, hindi!" Napaatras siya habang puno ng luha ang mga mata. "Buong buhay ko wala akong alam. Tapos ngayon sasabihin ninyo na ako naman ang magsasakripisyo? Mahal kita, anak," mahinang sabi ni Elias. "Kung mahal ninyo ako, bakit ako pa?" Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong sementeryo. Kasabay noon ay malakas na pagsabog ng lupa. At mula sa bitak tuluyan nang lumabas ang kalahati ng napakalaking nilalang. Maitim, puno ng usok, at may mukha na tila pinaghalo-halong mukha ng mga patay. Napaatras maging si Rosalia. Masyado nang mahina ang selyo. Nanginginig nitong sabi. Unti-unting napatingin ang nilalang kay Mateo. At pagkatapos ngumiti ito. Isang ngiting dahilan upang tuluyang manginig ang buong katawan niya. Sa wakas, paos nitong bulong. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo na siya mismo ang tunay na pakay ng sumpa. Nagyelo ang buong sementeryo sa sandaling ngumiti ang nilalang kay Mateo. Parang tumigil ang hangin.
Parang maging ang gabi ay natakot sa bagay na unti-unting umaahon mula sa kailaliman. Hindi maalis ni Mateo ang tingin dito. Ang mga mata nitong nagliliyab ay tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Habang mas tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sumpang matagal nang nakakabit sa kanyang dugo. Unti-unting lumalakas ang bulong ng mga patay sa paligid. Tagapagmana, palayain mo kami, oras na. Napahawak si Mateo sa kanyang ulo habang napapaatras. Hindi niya nakaya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng dilim. Mateo! Sigaw ni Elias. Ngunit tila malayo na ang lahat ng tunog. Sa harap niya ay nakatitig lamang ang nilalang. At sa bawat segundo, mas lalo itong lumalakas. Unti-unting gumagapang palabas ng bitak ang napakalaki nitong katawan na tila gawa sa usok, putik, at mga anino ng patay. Habang umaahon ito, nagsimulang manginig ang buong baryo ng mapagpala. Sa malalayong bahay, nagsimulang magtahulan ang mga aso. Nagising ang mga tao. May mga ilaw na nagsisindihan sa mga bintana. At sa gitna ng sementeryo, nagsimula ang huling laban. Mateo, muli niyang narinig ang tinig ni Elias. Mabilis siyang napatingin dito. Lumapit ang kanyang ama at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. Makinig ka sa akin. Nanginginig si Mateo habang nakatingin dito. Hindi mo kailangang mamatay. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? May paraan para matapos ito. Napatingin si Rosalia kay Elias. Parang alam nito ang sasabihin. At alam nating pareho kung ano iyon. Mahinang sabi ni Rosalia habang nangilid ang luha sa mga mata nito. Tahimik na tumango si Elias. Biglang kinabahan si Mateo. Anong gagawin mo? Hindi agad sumagot si Elias. Sa halip ay dahan-dahan nitong hinubad ang lumang kwintas sa leeg ni Mateo. Ang kwintas ni Rosalia. Ang kwintas na matagal nang nagdurugtong sa kanilang sumpa. Ang sumpa ay nagsimula sa amin, sabi ni Elias habang nakatingin sa maitim na nilalang. At kami rin ang dapat magtapos nito. Hindi! Mabilis na sigaw ni Mateo. Ngunit huli na, biglang umihip ng napakalakas ang hangin sa buong sementeryo. Kasabay noon ay nagsimulang lumiwanag ang katawan ni na Elias at Rosalia. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mateo. Anong ginagawa ninyo? Mahal ka namin, mahinang sabi ni Rosalia. At sa unang pagkakataon ngumiti ito ng payapa. Hindi na tulad ng malungkot na mukhang matagal niyang nakikita sa dilim, kundi mukha ng isang inang matagal nang naghihintay makita ang kanyang anak. Napaluha si Mateo. Huwag ninyo akong iwan. Nanginginig na napapikit si Elias. Patawarin mo kami. Kasabay noon ay umalulong ng napakalakas si Bantay. Ngunit hindi na iyon tunog ng isang ordinaryong aso. Parang sigaw iyon ng isang kaluluwang matagal nang nagdurusa. Unti-unting bumalot ang liwanag sa buong sementeryo. At sa gitna niyon, nagsimulang sumigaw ang maitim na nilalang. Galit, mabangis, at puno ng puot.
Hindi! Umalingaw-ngaw nitong sigaw. Ngunit huli na. Mabilis na tumakbo sina Elias at Rosalia patungo sa maitim na bitak. Kasabay noon ay nagsimulang mabasag ang lupa sa paligid nila. "Mama!" sigaw ni Mateo. Napahinto si Rosalia at lumingon sa kanya. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang salitang matagal niyang hindi nasabi sa buong buhay niya. "Mahal kita, anak." Pagkatapos noon, tumalon silang dalawa sa kailaliman kasama ang nilalang. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog sa buong sementeryo. Napapikit si Mateo habang tinatakpan ang kanyang mukha. Kasabay noon ay isang huling alulong ang umalingaw-ngaw sa buong mapagpala. Mahaba, malungkot, at puno ng pamamaalam. Pagkatapos biglang tumahimik ang lahat. Tuluyang nawala ang hangin. Nawala ang mga bulong. Nawala ang mga bangkay na gumagapang mula sa lupa. At unti-unting nagsara ang malaking bitak sa sementeryo. Hanggang sa tuluyan itong mawala. Tahimik na napaluhod si Mateo sa malamig na lupa. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatili roon. Tanging tunog lamang ng kanyang pag-iyak ang maririnig sa gitna ng gabi. Wala na sina Elias. Wala na si Rosalia. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon tahimik na ang sementeryo ng mapagpala. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Nawala ang mga kakaibang pagkamatay. Hindi na rin muling narinig ang nakapangingilabot na alulong sa gabi. At dahan-dahang nagsimulang mawalan ng takot ang mga tao. Ngunit si Mateo hindi kailanman nakalimot. Madalas siyang bumalik sa sementeryo. Tahimik siyang nagdadala ng bulaklak sa puntod nina Rosalia at Elias na magkatabi na ngayong nakahimlay sa ilalim ng malaking balete. At sa bawat pagdalaw niya, lagi niyang naaalala ang huling gabing nakita niya ang kanyang mga magulang. Isang gabi, habang papauwi siya mula sa sementeryo, napahinto siya sa gitna ng daan. Dahil sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, may nakita siyang maliit na itim na tuta. Tahimik itong nakaupo sa gitna ng daan habang nakatingin sa kanya. Nanlamig ng bahagya si Mateo. Ngunit matapos ang ilang segundo, mahina siyang napangiti. Dahan-dahan siyang lumuhod at iniabot ang kamay sa tuta. Hindi ito umatras. Sa halip ay marahang lumapit. At habang kinakarga niya ang maliit na aso, may mahinang hangin na dumaan sa paligid. Kasabay noon ay tila may pamilyar na tinig siyang narinig mula sa malayo. "Bantayan mo sila." Napatingala si Mateo sa buwan. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Wakas.